Senador Tito Soto itinuro sa umano'y pagpapapasok Yun. ng NBI Yung pala mastermind? sa Senado. Talaga naman. Ayon kay Senador Amy Marcos. Pakiulit mo nga. Pakiulit nga. Pakibaba mo ulit. Senador Tito Soto itinuro sa umano'y pagpapapasok daw po ng NBI sa Senado. Yan ang nagpapasok eh. Yan o, yan. Ah, ganon? Oo. Sabi mismo ni Senadora Amy. Pakinggan natin. Yan ang mastermind eh. Jimboy Tihano. Jimboy! Kasunod ng naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang umano'y pagpasok ng mga NBI agents sa loob ng Senate compound. Pinangalanan ni Senator Amy si dating Senate President Tito Soto na umano'y nagbigay daan sa pagpasok at pananatili ng mga ahente sa Senado kasabay ng balitang may ICC warrant laban kay Bato. Ayon sa Senadora, ikinagulat ng ilang mambabatas ang presensya ng mga armadong NBI agents na umano'y nag-lockdown sa compound at nagsiyasat pa ng mga sasakyan habang hinihintay umano ang planong operasyon laban kay De La Rosa. Yan si Attorney Matibag na galing sa PDP. Ano man papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Kagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Kasabay nito, muling nabuhay ang usapin sa Senate Resolution No. 44 na nagsasaad na dapat munang mabigyan ng sapat na panahon ng isang Pilipino upang makagamit ng legal remedies bago isuko sa foreign court. Iginiit pa ng mambabatas na hindi maaaring basta ipatupad sa bansa ang anumang ICC-related action nang hindi dumaraan sa Korte ng Pilipinas. Jim Tejano, para sa 100% Politika.